Bawal yan! Malakas na sigaw ng lalaki sa babaeng nangangalkal ng pagkain sa basurahan. Sira at halos wala nang mapili. Basurahan na din kasi. Please po, kailangan ko po ng pagkain para sa amin ni nanay na may sakit. Gagawin ko po ang lahat. Magwalis, maghatid ng order, maglaba o kahit po magugas ng plato. Pagmamakaawa ni Lara sa harapan ng chef na si Kenneth na agad din namang naluha sa sitwasyon ng bata. Chef, wag. Marami ginagawa ngayon. Masyado po yung bata at baka kayo pong mapahamak dyan. Agad namang umiling ang chef at sinabihan ng mga tao sa kusina na wag bibigyan si Lara ng mabibigat na gawain lalo na't bata pa ito. Lara, maliit lang naman to. Dalhin mo tong soup at juice doon sa table 23, malapit sa bintana na may red na chandelier. Ingatan mo yan, ha? Opo. What the? Hindi ka ba marunong mag-ingat? My gosh! Waiter! Malakas na sigaw ng babaeng hindi sinasadyang masagi ni Lara. At dahil sa malakas na sigaw nito ay tarantang kumuha si Lara ng pamunas. Ngunit hindi niya napansin na basahan ng pamunas na ibigay niya. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Abala at napakaraming tao sa resto. Meron din kasing piniling doon mag-celebrate ng Valentine's Day. Hindi naman nila masisi ang mga tao lalo na't napakaganda naman talaga ng loob ng restaurant. Ano ba? Wala na bang igaganda tong araw ko? Sigaw ng babae kaya agad na humingi ng tawad si Lara. Pero agad na dumating ang manager na siya namang kinikilalang amo ni Lara. Ano nangyayari dito? Kaninong anak ba yan? Mga pabaya, nakakasira kayo ng araw. Pasensya na po, madam. Hindi na po mauulit. Hindi po niya sinasadya. Ako na po humihingi ng tawad. Agad namang umiti ang babae at tinawag si Lara. Talagang hindi na dapat mauulit yan. Ang kapal yun naman. At ikaw na bata ka. Lumapit ka nga dito. Bilisan mo. Wika ng babae kay Lara na agad din namang sumunod at nanginginig pa sa takot. Kumuha ito ng juice at agad na isinaboy sa mukha ni Lara. Rinig ang pagsinghap ng lahat na ginagawa ng babae. Kahit ang kaninang mga tila walang paking kumakain, ay nasa kanila na rin ang atensyon. Grabe naman ang ginagawa ng babae. Kahit ako isasabuyan ko yung bata Dumihan ba naman ang damit ko? Bulungan na maririnig sa paligid. Merong kay Lara ang kampe, pero mas maraming sa babae ang simpatsya. Alam mo, pasalamat ka nga't yan lang ang ginawa ko sa'yo Alam mo ba kung magkano tong damit na dinumihan mong kutong lupa ka? This costs more than your life. Sigurado ako na kahit 10 taon kang magtrabaho dito, hindi mo mababayaran ang damit ko. Sa kabilang banda naman, ang may-ari ng restaurant na nakamasid sa gagawin ng mga trabahador niya sa ganoong sitwasyon. Should we step forward na ba, sir? Tanong ng sekretarya ni Migo, pero agad na tinaas ni Migo ang kanyang kamay. Hudyat na maghintay lamang sa tamang tiyempo. Hindi po ba sapat ang paghingi ko ng tawad? Pasensya na po talaga, madam. Hindi ko naman po alam na mangyayari ito. Paghingi ni Lara ng paumanhin sa babaeng kanyang nasagi. Tumingin pa siya sa manager na nasa likuran niya at humingi ng simpatsya. Ngunit kesa tulungan ay dumagdag pa ito. Huwag mo na kasing questionin, mag-sorry ka na lang para tapos na. Sita sa kanya ng manager kaya muling humingi ng tawad si Lara. Aka na yung basahan na hawak mo. Since pinagmukha mo akong katawa-tawa kanina dahil sa basahang to, pues, papalasap ko sa'yo. Ngunit akmang ipupunasan ng babae ang basahan nung naiwan sa ere ang kamay niya. What do you think you're doing? Motoridad na tanaw ni Migo na agad din namang kinasinghap ng mga trabahador. Oh, bakit gulat na gulat kayo sa lalaking to? And excuse me, Mr. Whoever you are,
Hindi mo ba nakikita? Hindi mo ba naririnig? Pinapangaralan ko ang batang ito. And I would love it kung bibitawan mo ang kamay ko and mind your own business. Miss, Sir Migo, it's not what you think it is po. Agad namang puto lang sasabihin ng manager na magsalita si Migo. How much is your dress? Name your price at babayaran ko. Lumayo ka lang sa batang to. What? Name your price and leave. What the? Seriously? Oh, whatever. Wika ng babae sabay alis ng restaurant at pabagsak na inilapag ang basahan sa table. Nagkibit-balikat na lamang si Migo at sinabihan sa loob silang lahat mag-uusap. Ramdam na ramdam ang tensyon sa paligid. Lalo na at alam nila kung paanong magalit at kung anong ugali ang meron si Migo. Sir, magpapaliwanag ako. Ang totoo po talaga niyan. Hindi po natin trabahante si Lara. Masyado pa po siyang bata pero pinipilit po ni Chef Kenneth na patulungin ang bata dahil mapilit po ito. Kapalit po nun, siya po ang kumukuha ng mga tirang pagkain. Tirang pagkain, you said? Sir, malapit na rin po naman na masira yung mga pagkain kaya sa kanya po namin binibigay. Call Kenneth. I need to talk to him. Agad na nasipagpulasa ng mga trabahante. Halos paggabi na rin naman kaya paunti-unti na ang mga tao sa restaurant. May sakit ang ina ni Lara. Wala naman na siyang ama at hindi na rin sumagi sa isip niya na hanapin ito. Dahil sa malubhang karamdaman ng kanyang inang pagkain na natitira sa loob ng bahay nila ay hindi sapat. Tagpi-tagping yero. Kapag naman umuulan ay para silang basang sisiw dahil sa dami ng tulo ng bubong. 10 taon naman si Lara. Hindi man siya pumapasok sa eskwelahan, ay may alam naman na siya kahit papaano. Sir, pinapatawag niyo po ako? May nagawa po ba akong mali? No, I actually want to thank you for having a kind heart towards Lara. Alam kong hindi lang nag-iisa si Lara na nangangailangan ng tulong. Hindi man natin matulungan ng lahat, sapat na kahit papaano ay nakikita akong isa sa mga pinapasweldo ko na mayroong mabuting puso. By the way, Kenneth, saan mo nakilala si Lara? Sir, yung batang yun po ba? Lagi ko pong nakikita yan sa tabi ng basurahan tuwing nagtatapon ako sa gabi. Nangakalakal siya doon. Habang awak ang ilang supot ng pagkain na tira dito sa resto. Kawawa naman kasi napakabata pa. Namimilit din siyang bigyan ko ng trabaho at kahit magkano lang daw ang iabot ko okay lang din naman daw sa kanya. Kaya pinapasok mo sa resto at gumawa ng gulo? Sir, hindi naman po sa ganun. Naaawa lang po ako sa bata. Naalala ko po kasi kay Lara yung namayapa akong kapatid. Halos magkasing edad na po sila ngayon kung tutuusin. Alam ko po na malaking gulong nangyari kanina. Handa ko pong harapin lahat. Huwag niyo lang pong paalisin si Lara. May sakit na po kasi ang mama niya at hindi na makakapagtrabaho. Okay, fine. I get you. From now on, hindi na pwedeng pumasok ang babaeng yun sa resto ko. And as for that kid, Lara, right? Kakausapin ko siya bukas. Avoid giving her the tira-tira food. At least cook her a proper meal. Yes, sir. Masusunod po. Sa kabilang banda naman, noong sumapit na ang kinagabihan, ay umuwi na si Lara hawak ang 2 supot ng plastic at masayang tumakbo papunta sa bahay nila. Nay! Nay! Oh, Lara, anong oras na? Saan ka na naman naglaro? Nabigyan ng ulam yung kapitbahay. Kumain ka na dito. Nay, may sorpresa po ako sa inyo. Pikit niyo po munang mata niyo. Agad naman sinunod ng ina ni Lara ang sinabi nito. 1, 2, 3. Surprise, Nay! May ulam na po tayo. Tsaka, ayan pong perang nakikita nyo. Hindi po galing sa masama yan, Nay, ha? Nagtrabaho po ako maghapon para kitain yan. Malaking ngiti ni Lara sa ina. Agad naman siyang niyakap nito at humagulhol. Pasensya ka na talaga, Lara, anak. Hindi maibigay ni nanay ang mga gusto mo. Pasensya ka na talaga. Gusto ko mang lumaban pero mismong katawan ko nang sumusuko. Hindi ko rin alam ang gagawin. Wala naman akong ibang kilalang kamag-anak natin na pwede kong mahinga ng tulong.
Ano ka ba po, Nay? Okay lang naman po ako at masaya po ako kapag masaya ka. Basta wag ka lang pong aalis sa tabi ko, Nay, ha? Okay na po ako doon. Muli silang nagyakap ang dalawa. Agad din namang naputol ang moment nila noong may malakas na kumatok sa pintuan nila. Ate Francine, bilisan niyo! Malakas na sigaw ng binatilyo sa labas na agad na pinagbuksan ni Lara. Bakit? Anong nangyari? Pansin din ni Lara ang kaguluhan sa labas kaya kahit sila ay biglang nagpanik na. Patay niyo yung ilaw. 30 minutes lang naman daw na mawawala ang ilaw. Nandyan kasi yung Meralco, hinuhuli daw yung mga live wire o mga nakakontador kaya pinapatay ni Nanay yung ilaw ninyo. Agad naman na nawala ang kaba sa puso ng ina ni Lara dahil akala nito ay may sunog na o kung ayan naman kaya nangyari sa labas. Totoo nga dahil ilang oras lamang din ay bumalik ang ilaw dahil wala na ang Meralco. Sa squatters area nakatira si Lara at ang kaning ina. Puno ng usok, gulo at ingay ang paligid. Nasanay na rin naman si Lara. Hindi na halos bago dahil simula nang magkamuwang siya ay gano'n na ang setup ng buhay niya. Kinabukasan, maagang bumangon si Lara sa higaan. Ngunit pagdating niya sa restaurant, gulat ang bumungad sa kanya. Ang kahapong lalaking nagtanggol sa kanya. Pwede ba tayo mag-usap, Lara? Nakangiting tanong ng lalaki kay Lara na agad din namang tumango. Nagtungo sila sa tago at hindi tanaw na upuan at doon sila nag-usap. Nasaan ang mama mo? Nasa bahay po. May sakit at hirap na pong makalakad. Kung tatanungin niyo naman po ang papa ko ay hindi ko rin po alam at wala po akong kilalang kamag-anak namin. Kung papalisin niyo po ako sa resto, naiintindihan ko po. Pero wag niyo na lang po sana akong pagbawalan na magpunta sa basurahan niyo para kumuha ng pagkain. Speechless si Migo. Hindi niya alam ang sasabihin niya kay Lara dahil kung makipag-usap ito, akala mo magkaedad lamang sila. Halata sa bata ang malasakit nito sa ina. Pwede ka namang magtrabaho dito sa resto, pero hindi ka pwede sa kusina at sa mataong lugar. Ayaw mo naman siguro matulad sa nangyari kahapon, diba? Lumipas ang mga araw, patuloy na namamasukan si Lara sa resto. Siyang katulong sa pagwawalis, pagpupunas ng lamesa at pagtatapon ng basura. Naging paulit-ulit na lamang ang ganoong nangyayari hanggang sa minsanang pag-absent ni Lara ay dumadalas na. Nay, umikot muna ang paningin ni Lara sa paligid. Nung masiguro na wala ang kanyang ina ay doon siya agad kinutuban. Oh, Lara, bakit andito ka? Okay lang naman ako dito, kaya ko pa. Nadulas lang naman ako sa may banyo, banda, pero okay na ako. Biglang bungad ang ina ni Lara sa kusina na bahagya pang hindi masimas ang siko habang nakangiwi. Nay, bakit po nagdudugo yung siko ninyo? Meron din po kayong bukol. Agad na iniwas ng ina ni Lara ang siko nito. Bahagya pang tinago pero too late na dahil nakita na agad ni Lara. Ito ba? Wala ito, Lara. Okay lang naman ako. Ano ka ba? Sige na at bumalik ka na doon sa resto na pinapasukan mo at makakagalitan ka pa. Unti-unting humina ang boses ng ina ni Lara. Natumba ito sa sahig, kaya mabilis na tumakbo si Lara palabas para humingi ng tulong. Tulungan niyo po kami! Tulungan niyo po kami! Nahimatay si Nanay! Malakas sa sigaw ni Lara na agad din namang narinig ng mga kapitbahay na to the rescue. Anong nangyari dito, Lara? Si Nanay po bigla na lang pong nahimatay. Nung bago po ako umalis, nahihilo na daw po siya kaya umuwi po agad ako kasi kinakabahan po ako kay Nanay. Naku, mabuti na lang talaga at umuwi ka, Lara. Samuel, nandito na ang tricycle. Ipasok niyo na si Francine. Dalian niyo. Lara, ikaw na sumama sa tricycle. Ako nang bahala dito sa bahay ninyo. Hindi naman ito mawawala. Hindi naman kanakaw-nakaw. Agad na nagtungo sila, Lara, sa ospital. Galit na galit pa ang kasama nitong kapitbahay nila dahil imbes na sikasuhin ay pinilagay muna ang ina ni Lara sa wheelchair. Inalam ang pangalan at chinek ang vitals nito. Pero wala naman sila magagawa kung hindi ang maghintay. Lalo na't patakaran iyon mismo ng ospital. Hindi rin nagtagal ay naging okay na ang ina ni Lara. Dahil lang daw ito sa sakit niya at sa masamang pagkabagsak sa sahig.
Nirekomenda na manatili muna ang ina ni Lara sa ospital, ngunit agad naman na tumanggi ito sa isiping mas lalong mapapamahal ang bill kapag nanatili sila na matagal. Nay, okay lang naman po. Kaya ko naman po sigurong bayaran ang pananatili niyo dito sa ospital. Lara, huwag ka nang makulit. Mahal ang bayad dito. Yung perang kikitain mo, sa bahay na lamang natin yan gamitin. Hindi naman ang matigas si Lara. Sinunod na ang ina, kalauna na umuwi na rin sila at bumalik sa normal na buhay. Madalas na ang pagpasok ni Lara pero maaga nga lang uwi nito lalo na't kailangan niyang bantayan ng kanyang ina na sa bawat araw na lumilipas ay mas lalong nangihina. Eto si Ana, pinapaaral siya ni Sir Migo. Huwag niyong gawing special ang trato niyo sa kanya dahil hindi naman siya totally kadugo ni Sir Migo, okay? Uwi ka ng manager nila na merong malaking ngiti. Isa-isa silang nagpakilala. Kasama na roon si Lara, ngunit mukhang may ugali si Ana na hindi nagugustuhan ni Lara. Hindi pa man lubos kilala ni Lara si Ana pero pansin niya na ang matalim nitong mga tingin. Hindi rin ito basta-basta dahil kung umastay akala mo prinsesa. Noong una ay napakabait, malambing at napakagalang ni Ana. Lalo na noong laging nasa resto si Migo. Ngunit akala ng lahat na ang mabait na Ana ay totoo. Dahil isang hapon, "Ano ba yan, Lara? Kunin mo nga yung walis doon. Anong oras na nakatulala ka pa rin dyan? Halos wala ka nang ginagawa." "Ayun pa, Lara, oh. Ayusin mo nga yung trabaho mo. Sinisweldohan ka ng maayos ni Kuya Migo." "Ana, napakabata ni Lara sa'yo. Baka naman pwedeng wag mo naman siyang sigaw-sigawan. Isa pa pare-parehas lang tayong sinisweldohan dito. Maagap siguro kung pati ikaw ay matutong kumilos." Suway ni Chef Kenneth, pero pabagsak na inilapag ni Ana ang walis. "Pakialam ko. 2 taon na lang naman ang tanda ko dyan, tsaka isa pa. Akong may mas karapatan dito. Chef ka lang. At ito naman, sino ka bang Lara ka para akong mag-adjust sa ugali mo? Isa pa, kaya ko kayong isumbong kay Kuya Miko. Tsak, tatanggalin agad kayo." "Ano ba yung sinasabi mong bata ka? Hindi ka naman kadugo ni Sir Miko. Anong karapatan mo?" "Well, chef ka lang, habang ako inaalagaan ni Kuya Migo. Sa tingin mo, ano naman kayang kapit mo para kampihan ka? Matabang hukluban?" Hindi na nakasagot si Kenneth. Hindi niya inaasahan na ganoon kagaspang ang ugali ni Ana. Kung tutuusin ay napakatanda ni Kenneth kumpara kay Ana. Pero ang level ng kabastusan ng bata, walang pinipili. Dahil sa iniwang kataga ni Ana, halos lahat na nagtatrabaho ay ilag sa kanya. Totoo din kasi na hindi imposibleng isang sumbong labang ni Ana ay papaalisin na sila. "Lara, kunin mo nga yung icebreaker doon sa malaking freezer." Galit na utos ni Ana. Sakto din naman na dumating si Migo kaya biglang nagbagong ugali nito. "Po?" Tanging nasaban ni Lara sa narinig. "Ang sabi ko, Lara, ako nang kukuha ng icebreaker sa freezer, baka kasi mapano ka. Dito ka na lang muna sa counter mo, upo oh. Magpahinga ka. At ako nang kikilos, marami din namang tauhan si Kuya Migo kaya mabuti pa mag-chill ka." Marami ang nakapansin. Maraming may alam pero tikom ang kanilang bibig sa takot na mawalan ng trabaho. Ang dating magaan na gawain sa resto ay naging sobrang bigat. Feeling may-ari at anak ng may-ari ng resto si Ana. Napaka-bossy at hot-tempered. "Hi Lara, kumain ka na ba? Kamusta ang mama mo?" "Okay lang po, Sir Migo. Si mama po kahit hindi umuokay ang lagay ay kinakaya naman po namin. Marami din pong tao kanina kaya hindi po ako nakapag-lunch." "Sumama ka sa akin sa kitchen. Anong gusto mong kainin?" Nahihiyaman na nagsabi si Lara ng pagkain na gusto niya. Gulat pa nga ang lahat nang nagluto ang kanilang amo ng adobo. Habang nakataas naman ang kilay ni Lara mula sa malayo, iniisip na dahan-dahang inaagaw ni Lara ang spot niya. "Akala mo papayag ako? Watch me." Wika ni Ana. Dumaan ng maraming araw hindi nakakapasok si Lara. Bagay na agad na nakakarating kay Migo lalo na't ubod ng sumbongera si Ana. Hindi naman alam ni Migo ang nangyayari. Busy din siya sa buhay niya para alamin ito. "Lara, tawag ka ni Chef Kenneth." "Oo nga pala, kumukuha ng meat sa chef sa freezer."
Wika ni Ana kay Lara na agad din namang tumungo at nagtungo sa freezer. Napakalamig sa loob, nakakapanindig balahibo. Noong makarating siya bandang dulo, saktong paglingon niya ay malaking ngiti ang iniwan ni Ana kay Lara bago isinara ito ng malakas. Ana! Malikas na sigaw ni Lara pero hindi nito binuksan. Naghanap agad si Lara ng pwedeng pampatay ng freezer pero nasa labas pa lang switch nito. Habang si Ana naman ay mas nilakasan ang temperature sa loob. Sa kabilang banda naman, si Chef Kenneth na nagtatakang napadaan sa freezer. Galing doon si Ana at mabilis ang takbo. Hindi alam ni Chef Kenneth kaya naman basta nalaman niyang tinuo ang freezer at takang napakataas ng temperature. Dahil naalala niya na naubusan na ng meat kaya binuksan niya ang freezer. Bagay na nakita ni Ana kaya napadabog na lamang siya sa inis. Lara? Gulat na sigaw ni Kenneth nang makita si Lara sa loob. Agad din naman nagsabi si Lara kay Kenneth kung paano siyang napunta roon. Doon na nagsumbong si Kenneth kay Migo. Nagtataka man siya ay hindi siya makapaniwala sa inasta ni Ana. Gayong kilala niya ito bilang napakabait na bata. Hindi niya muna ganong pinagtuunan ng pansin dahil kung pagkukumparahin si Lara at Ana ay mas kilala ni Migo si Ana sa tagal niyang pinapaaral ito. Isang araw, "Oh, Lara, bakit naman pawis na pawis ka?" Concern na tanong ng manager nila kay Lara na nagbubutil-butil ang pawis. "Sinugod ko po kasi ulit si Mama sa ospital. Lumalala naman po kasi ang seizure niya. Hindi na po makontrol." "Eh bakit kasi hindi mo nalang dalhin ng mama mo sa mas malaking ospital? Tsak gagaling siya dun." Concern naman na wika ng iba na kasama din nila sa lugar. "Baka naman kasi mamamatay na yung nanay mo, nilalabanan mo pa. Alam mo, pinapahirapan mo lang ang sarili mo, Lara. Tipin mo yung sarili mo, maiksi na lang ang buhay ng nanay mo na yan. Magpakasaya ka sa buhay mo tapos hayaan mo siya." Wika ni Ana na walang pake kung maganda ba ang sinabi niya o hindi. Samantalang si Lara naman ay hindi gustong narinig kaya sinampalan si Ana. "At least ako may nanay. Eh ikaw?" Malakas na nasampal ni Lara si Ana. Mabuti na lamang at kakaunti na lamang ang nasa resto ng mga oras na yun at iilan lang ang nakakita sa nangyari. "Mamamatay din naman agad. Hindi naman nakakainggit." Pagmamata lang naman ni Ana kay Lara. Muntik na itong napikon at hinila ang angit ni Ana kaya malakas itong sumigaw. Akmang gaganti si Ana pero naunahan muli ni Lara. "Iitin mo na ako. Saktan mo na ako pero itong tatandaan mo. Kaya kitang patulan pagdating sa nanay ko. Isusumbong kita kay Kuya Migo. Sisiguraduhin ko mapapaalis ka dito." Sigaw ni Ana at hawak ang pisngi na pumasok sa loob. Nakangiti naman ang chef na si Kenneth habang ang simpatsya ng manager ay na kay Ana. "Kung ako sa'yo, Lara, magdasal-dasal na ako ngayon pa lang." Maya-maya pa lamang, "Oops, my bad." Wika ni Ana matapos sipain ang balding may tubig sa sahig na ginagamit ni Lara na pang-mop. Hindi man kinibo ito ni Lara at maagap na pinunasan ng sahig. Muli siyang kumuha ng tubig sa balde at nilapag sa sahig na tila walang nangyari. Maya-maya pa ay pumalik na naman si Ana. "Oops, sorry ulit." "Ano ba?" Sigaw ni Lara kay Ana na nakataas pang kilay sa kanya. "O ano, lalaban ka? Ang tapang-tapang mo para sa isang hampas lupa, Lara. Bakit? Ano ba pinagmamalaki mo? Tinulungan ka lang ni Kuya Migo. Pero mas lamang pa rin ako sa'yo. Ang mga mahihirap na asyomera, saglit ang tinutulungan, feeling entitled na." "Bakit, Ana? Ikaw, sino ka ba? Hindi ka rin naman kadugo, diba? Dapat nga maging mabait ka pa eh. Isipin mo ha, ang kapal ng mukha mong umaktong may-ari ng restaurant. Eh nihible nga ng buhok ni Sir Migo, hindi konektado sa'yo. Pinapaaral ka niya. Masyado kang walang delikadesa." Walang delikadesa pala ha?" Sigaw ni Ana at mabilis na hinablot ang buhok ni Lara. Hindi naman nagpatalo si Lara at sinabunutan din si Ana. Inaawat na sila pero hindi sila nagpapigil hanggang sa pumagitna na mismo sa kanila ang iba nilang kasama. "Pagsisisihan mo to, Lara." Kinabukasan din naman ay agad-agad na dumating si Migo. Nakasimangot ito patungo kay Lara na nakatatlong lunok na sa kaba. Alam na alam niyang pupunta si Migo dahil kilala niya si Ana. Sip-sip,
pa-victim at higit sa lahat maninira. What have you done to Ana? Bakit mo siya sinampal? Seryoso mukha ni Migo. Akala mo ama siya na galit na naagrabyado ang anak. Sir, binastos niyo po ako. Kaya sinampal mo siya? Anong nangyayari sa'yo, Lara? You're not like this before? Hindi po pwedeng sabihan mo na lang siya ng masakit na salita rather than slapping her? Pero sir, naputo lang sasabihin sana ni Lara sa malakas na sigaw mula sa loob ng kitchen. Si Ana! Agad na mabilis na tumakbo si Migo papasok. Sumunod na rin si Lara at nagulat sa nakita. Nasa loob ng freezer na malaki si Lara at nanginginig pa. Agad na inilabas nito at wala pang tinatanong ay malakas itong umiiyak. Napakasama mo, Lara. Bakit pa kailangan mo kong ikulong sa freezer pagkatapos mo kong sampaling kahapon? Sa'yo na si Kuya Migo kung gusto mo. Pwede naman akong kusang lumayo, hindi yung ikukulong mo ako sa freezer. Agad naman na nagtalim ang tingin ni Migo habang hindi naman makapaniwala ang iba na pinagmasdan si Lara. Ako? Hindi ako gumawa niya sa'yo, Ana. Maghapon ako nasa counter. Nag-CR lang ako saglit kanina pero bumalik din naman agad ako. No? Simula kahapon I knew you're planning something. Hindi ko lang sinadya na matamaan ng balde sa sahig. Nagtanim ka na agad ng galit. Lara, di ba nagsorry naman ako sa'yo kahapon? Oh, I can't breathe. Wika ni Ana at hinimatay. Agad na binuhat ng amo nila si Ana at sinabihan si Lara na mag-uusap sila mamaya. Ang kapal ng mukha. Siya na nga tinulungan, siya pa talagang matapang. Poor Lara, mawawala na ng trabaho. Kaya ayokong kalabanin niyang si Ana eh. Halata naman sa kanya na maldita siya. Alam niyo, hindi kayo nakakatulong. Sigaw ni Chef Kenneth sa mga nagbubulungan na akala mo hindi nila kasamahan. Ano ba talaga nangyari, Lara? Ikaw ba talagang gumawa nung kay Ana? Pati ba naman ikaw, Kuya Kenneth? Alam mo naman po na hindi ko kayang gumawa ng ganong bagay. Tsaka, napakabigat ng freezer para mabuksan ko at ikulong siya. Nasa loob din po ang lock ng freezer. Yung outside lock, napakadali lang pong buksan. Wait, patingin nga ng kamay mo, Lara. Wika ng chef na si Kenneth at saglit niya itong hinawakan at pinagmasdan tsaka tumango-tango. Habang si Migo naman ay agad na bumalik sa resto kung nasaan si Lara. Tinanggap kita. Bakit ganitong ginaganti mo sa akin, Lara? Sir, hindi po talaga ako gumawa sa kanya noon. Nasa counter lang po talaga ako. Enough with those excuses. Mula ngayon, ayoko nang makita ka dito sa resto. Naiintindihan mo? Sir, I trusted you, Lara, but you disappoint me. Hindi na pinaglaban ni Lara ang sarili. Sarado din ang isip ni Migo. Maagang tumungo si Lara sa CR ng resto bar. Halos hindi niya na mapigilan ng bigat na bumabara sa kanyang dibdib. Pagkapasok, agad siyang sumandal sa malamig na pader. Pilit na pinipigil ang mga luha. Ngunit sa isang iglap, bumagsak ang mga iyon kasabay ng mga hikbi na pilit niyang pinipigil. Sinapo niya ang kanyang mukha. Pinahid ang mga luhang hindi maubos-ubos at huminga ng malalim. Kaya mo to. Mahina niyang bulong sa sarili habang tinititigan ang sariling refleksyon sa salamin. Namumugto ang kanyang mga mata. Ngunit wala siyang oras para magmukhang maina. Matapos ang ilang minuto, inayos niya ang sarili. Pinahid ang pisngi at marahang hinugot ang isang pilit na ngiti. Pagbalik niya sa counter, sinalubong siya ng nag-aalalang tingin ng kanyang katrabaho. Okay ka lang? Tanong ng chef na si Kenneth. Mabilis siyang tumango at pilit na ngumiti. Okay lang ako. Sagot niya kahit paramdam niya may bahaging nabasag sa loob niya na hindi na muling maaayos. Sumapit ang maghapon, ngunit hindi pa rin lumambot ang bigat sa dibdib ni Lara. Kahit anong pilit niyang umiti sa mga customer at ayusin ang trabaho, ramdam pa rin niyang parang may nakadagan sa kanya. Samantala, ang walang hiyang si Ana tila walang pakialam sa mundo. Masayang kumakanta habang naguhugas ng plato. Napapikit si Lara. Pilit na nilalabanan ng ines na unti-unting sumisiksik sa kanyang dibdib. Para bang wala itong alam sa pinagdaraanan niya. Kumakanta-kanta pa ito ng malakas habang nagmamap. Tila ba nang iinis pa lalo. Napakuyom ang kamao ni Lara. Pwede bang hinaan mo yan?
Hindi niya napigilang sabihin at bahagyang sumikip ang kanyang dibdib. Napalingon si Ana. Kunot noo ngunit may piliyang ngiti sa labi. Bakit ba? Pakialam ko sana sa masaya ako, naiinggit ka na naman. Saglit na natigilan si Lara. Masaya ba ako? Sa totoo lang, hindi. Pero hindi niya rin gustong pag-usapan pa ito. Lalo na kay Ana. Kaya imbes na sumagot, nagbuntong hininga na lang siya at bumalik sa trabaho. Pero sa loob-loob niya, may kung anong kumukulo. Isang bagay na hindi pa niya alam kung paanong ilalabas. Kumukulong galit dahil nawala ng karapatan si Lara na magpaliwanag dahil sa inasta ni Sir Migo. Habang si Kenneth naman na chef ay hindi makampante dahil sigurado siyang mali ang nangyayari. Kaya naman agad niyang kinausap si Migo sa office nito. Pinaglalaban niya na hindi si Lara ang gumawa noon. Hindi niya magawa magsumbong about sa ugali na pinapakita ni Ana kaya hahanap si Kenneth mismo ng paraan para si Migo na mismo ang makikita. Sir, alam ko na masyado ako nangihimasok. But let's give Lara a chance. Ako na magbabantay sa kanya. Ako din po mismo magsasabi sa'yo na tanggalin siya if something is off. Aren't you being a pushover right now, Kenneth? If being a pushover would make things good, I will gladly do it. Okay, whatever. I want you to seek evidence. Watch those two and report to me immediately. Agad naman tumango si Kenneth at lumabas na ng office. Sa mga nagdaang panahon, mas lumulubha ang kalagayan ng kanyang ina. Nagdadala siya ng pagkain sa ospital para sa ganon kahit papaano ay mabawasan ang babayaran sa ospital. Alam na alam ni Lara na malaking pera ang kailangan niyang ipunin dahil ang pananatili ng kanyang ina sa ospital ay mas magandang desisyon kaysa makitang dahang-dahang nangihina sa kanilang bahay ito. Sa kabilang banda naman ay ang dalawang hindi magkamayaw sa pagningalinga sa paligid. Are you sure this is where Lara live? Nakamasid si Migo sa paligid. Hindi katiwa-tiwala sa kanyang paningin ang mga nakikita niya. Matatalas na tingin, mga batang may hawak ng tansyan na pinapaikot sa kamay at mga matatandang nagvivideo kay sa daan. Oo sir, nakita ko din siya nang nakaraan na dito nagpunta nung uwian. Medyo magulo nga lang. Maputik at maraming tao pero sigurado po ako na si Larang nakita ko noon. Habang patuloy na tinatahak ni Migo at ng sekretarya niya ang daan papunta sa bahay nila Lara, ay napansin nila ang sikip ng lugar. Natigil sila sa isang tabi dahil sa hindi nakasyang sasakyan. Kahit maputik at umaalingasaw ang amoy ng kanal, ay tiniis nila. Uy, may mayaman oh! Pogi! Sir, what are you doing here? Hey you sir, is she okay? Pare, big time. Sino kayo nakapag-asawa ng afam dito? Nagtatawanan ng mga tao sa paligid dahil sa mga kalokohan ng mga bata. Mabuti na lamang at may isang matandang lumapit sa kanila tinanong kung anong sadya ng mga ito. We're looking for Lara. Do you know where she lives by any chance? Ay, hindi kita naiintindihan dong. Lara lang naintindihan kong sinabi mo. 3 kasi ang Lara na taga rito. Yung unang Lara na kilala ko may 3 anak. Nandun sa sugalan ngayon, sa scatter. What? Anak, no. She doesn't have kids. Si isang Lara naman nandun sa kanto. Nakapaskil pa nga yung tarpaulin kasi bukas yata ibuburol na. What? What happened to her? Ay, kumalma ka muna dong. Matanda na kasi yung Lara na yon. Yung huling Lara naman na kilala ko, dumiretso ka sa 3 bahay na yan. Sa unang eskinita, nakatira siya. At saka kung mag-isa lamang ngayon ang batang yan dahil nasa ospital ang nanay niya. Yes, that Lara. Magtanong-tanong ka lang dyan dong sa daan, oh. Kapag hiningan ka ng pera, wag maglalabas. Maraming loko-loko banda dyan sa eskinita. Magdala na lang kayo ng armas para sigurado baka mamaya magripuhan na kayo dyan. Sinaulo niya ang payo ng matanda. Nagmamasid sila sa paligid at tama nga ito dahil matatalim na naman ang tingin ng mga tao na akala mo kahit anong oras ay susunggaban siya. Laban ng Lara. Alam mong maarte ka lang pero kaya mo to. Para sa nanay mo Lara, gagawin mo ang lahat. Yung lecheng Ana na yon, gaganti tayo. Mag-iisip tayo ng igagante. Hanggang sa magsisi siya, ay pala ka. Agad na napabalikwas si Lara. Nung pagtayo niya ay may malakas na sunod-sunod na katok sa pintuan nila.
Sinilip niya muna sa ilalim ng pinto kung sino pero tanging paalam ang nakikita niya, kaya pinagbuksan niya ito. Halos literal na napanganga si Lara nung makita ang kanyang amo na si Migo at ang sekretarya nito. Sir, kung tatanungin niyo po ako about kay Ana, wala na po kayo makukuhang sagot. Wala na din po akong balak na ipaliwanag o ipaglaban ang side ko dahil kahit ano pa man pong sabihin ko, wala lang naman sa inyo. Alam ko naman po na doon kayo kakampi sa alaga niyong sinungaling. Bakit hindi ka na pumapasok? Tanong ni Migo na isinawalang pake ang mga naonang pinagsasasabi ni Lara. Lumalala na po ang sakit ni Mama. Kailangan ko po kasi siyang bantayan lagi. Tsaka para saan pa po ba pumapasok ako kung ang tingin lang naman po sa akin ng mga tao sa resto ay inggiterang handang manakit ng tao? Pero hindi naman kita pinaalis? Nakiusap sa akin si Chef Ken at nabibigyan ka ng pagkakataon. Are you admitting those accusations? Bakit sir? Ano po bang mangyayari kapag napatunayan na hindi totoo lahat ng sinabi ni Ana? Mababalik pa po ba na ng dignidad na sinira niya? I'll tell her to apologize to you. Tapos po, yun na yun? Sorry, tapos ano? Sir Migo, mawalang galang na po ha. Pero hindi na po ako ganun kabata para sa sorry-sorry na yan. Isa pa po, bakit hindi niyo turuan ng magandang asal yung alaga niyo? I didn't adopt her. I just agreed na pag-aralin ko siya but she has to work for me and that's all. Ayan din po sinabi ko sa kanya. Pero kung kayo po yung nakakita ng asta niya sa lahat ng tao sa restaurant, daig niya pang pamamanahan. Ayoko na makipagplastikan sir. Kayo na pong tumingin sa CCTV ng restaurant and tell me kung ako yung mali o hindi. It was deleted. I confronted someone. Wala na. I have doubts with her. Since I was being unfair last time, I want to know your side. I want to know what really happened. Agad namang naiinis na natawa si Lara sa narinig. Napakagaling talaga ni Ana na kumilos. Kaya kinuwento ni Lara lahat ng nangyari. Kung paanong bastusin ni Ana ang kalagayan ng ina ni Lara at lahat ng mga pinagagagawa nito. See, sir, hindi ba kayo nagdududa man lang kung paano nawala ang CCTV footage on the same day na may nangyari? Isipin niyo din po, do you think po na kaya kong buksan mag-isa ang freezer na yon? Sa braso kong to? Seryoso? Hindi naman agad nakapagsalita si Migo at saglit na natahimik. Gayun din ang sekretarya nito. Saglit pa silang nagkatinginan bago si Migo na mismo ang pumutol ang katahimikan. Anong pangalan ng nanay mo? Kunoto naman si Lara na inisip kung sasabihin niya ba ang totoong pangalan ng kanyang ina o itatago. Sa totoo niyan ay nakapasok siya sa resto nang walang pinapasang papeles bukod sa ID nito nung elementarya siya. Hindi naman kasi siya nag-aral. Hindi niya alam kung nasa ang mga papeles niya kaya ang tanging alam niya lamang sa kanyang sarili ay si Lara Hermoso, born January 5, 2005. Francine Hermoso, single, not ready to mingle, and sick. Francine? Familiar. Kailan ko siya pwedeng makita? Work for me again, Lara. I'll help you with your mother. Huwag na ho, sir. Para saan pa po? Para may mas karapatan po kayong laitin ako? Of course not. I know what I did is not fine. Hahanap ako ng ebidensya and once I confirm the truth, do whatever you wish. Wika ni Migo kay Lara na tumango na lamang. Naghain lamang si Lara ng juice at tinapay kay Migo at sa sekretarya nito. Talaunan ay nagpaalam na rin sila at binalik na ni Lara ang sarili sa pag-iimpake ng damit at higaan para sa ospital na rin siya manatili pansamantala. Kinabukasan, galing sa biyahe ay dumiretso si Lara agad sa nurse station. Napansin niya kasi na iba na ang mga taong lumalabas-pasok sa kwarto ng kanyang nanay. Miss, bakit po wala sa loob ng room 305 ang mama ko? Agad na nakaramdam si Lara ng kaba lalo na nung makita ang gulat sa mukha ng nurse. Ayaw na ayaw niya sa bagay na naiisip niya. Ay ma'am, si Miss Francine po ba? Tinignan ko po dito sa system ko nasan siya ha? Hindi. Wala naman po nangyari sa nanay ko, diba? Bakit po wala siya dyan? May nangyari po ba habang wala ko? Sana po tinawagan niyo muna ako. Ano po bang nangyari? Natataranta na ako. Ma'am, kumalma po kayo.
Kahit ako'y natataranta sa ginagawa niyo eh. O, ayan po, nasa room 206 si Ma'am Francine. Nag-upgrade po ng room. Private room na po siya ngayon. Ano? Private room? Mahal yun, diba? Okay lang ba si Mama? Yes po, okay na okay po ang nanay niyo. Nasa private room lang and if you may excuse me, marami pa po akong gagawin. Thank you po. Wika ni Lara at mabilis na tinungo ang room 206 na nasa second floor. Talagang malayo nga ang room na nasa first floor sa second floor. Mapapansin na ang maraming pagbabago. Mabuti na lamang maagap na nakita ni Lara ang kwartong okupado ng kanyang ina. Naka-aircon, may sariling upuan na pwedeng tulugan kung sakali. Natanaw niya na agad ang kanyang ina. Nakatingin ito sa kabilang dako. Sa malaking bintana, ramdam ni Lara ang lungkot ng paligid. Despite having the luxurious setup sa loob ng kwarto. Doc, andyan na po bang anak ko? Hindi siya maalam dito, baka maligaw yon. Ma, ako to. Lara? Opo, ako nga po. Tara nga dito, namiss na kita anak. Wika ng ina ni Lara. Mahigpit siya nitong niyakap noong makalapit siya sa kanyang ina. Pasensya na kung natagalan, may kinausap pa po kasi ako. Tapos napaka-traffic pa po papunta dito. Agad na umiling naman ang ina ni Lara. Tapos ay hinigpikan pa ang yakap sa kanya. Okay lang anak, ang mahalagay nandito ka na. Oo nga pala, kilala mo ba nagpalipat sa akin ng kwarto? Nakalimutan ko yung pangalan na sinabi sa akin eh. Kahit naman po ako, hindi ko rin po alam. Nagtataka pa nga po ako hanggang ngayon kung bakit po pinalipat kayo gayong wala naman po akong ginagawang iba. Mas malaki daw po ang bayad dito kaya nga po bala kong kausapin ng doktor baka nagkamali lang po. Naku, mabuti pa nga. Hindi ko kayang singutin lahat ng hangin mula sa aircon dito habang nasa labas ka at nagpapakapagod para mabayaran ng bills dito. Ayan ka na naman, Nay. Agad silang napabitaw sa isa't isa nung may isang resident doctor na kumatok habang may daladalang mga gamit sa likuran nito. At may nurse ding may dala ng tray ng pagkain. Sorry to interrupt, but these are your medicines. At dahil naka-upgrade na kayo sa private room, expect na araw-araw kayong padadala ng pagkain. You can ask anything basta magsabi lang kayo sa nurse station. Hindi naman makapaniwala si Lara sa nangyayari, kaya siya na mismo ang nagtanong kung paano nag-upgrade ang room nila o kung namali lang ba. No, the patient is Francine Hermoso, right? Yes po. That's settled then. Hindi kami namali ng upgrade. Sinabi din sa amin ng nag-upgrade ang room ninyo na kung pwede he will remain anonymous. And we agreed. Pero narinig ko ang pangalan niya. Wika naman bigla ng ina ni Lara. Good for you, but still he will be anonymous since that's my client's request. Naging thankful na lamang si Lara kahit hindi niya kalala kung sino iyon. Hindi na kasi siya mag-iisip ng babayaran sa ospital since ang mabait na taong nag-upgrade ng kwarto nila ay inako pati ang bayarin sa ospital. Pagkaalis ng doktor ay nilagay na ni Lara ang pagkain sa tabi ng kanyang ina para makakain na ito. Hindi isang patahe. Napakarami kaya naman hindi tinipid ni Lara ang pagkain. Dahil malaki at dalawang sofa ay siya na mismo nag-urong nito para magdikit at magmukhang kama. May sariling cabinet din ang kwarto kaya doon niya inilagay ang iilan niyang dalang damit. May sariling banyo. Halos pwede nang tirahan ng kwarto na okupado nila. Hindi pa rin ako makapaniwala anak. Napakilikin nito at napakamahal. Sino kayang gumawa nito sa atin? Kaano kaya siya kayaman para bitawan ng ganong kalaking pera? Nay, gaya nga ng sabi ng doktor, kesa magpaka-stress tayo kung sino siya, maging thankful na lang po tayo. Isa pa, kung mabubuhay tayo sa ganyang isipin, di hindi natin mai-enjoy to. Basta po, kung sakaling makita at makilala ko siya, magpapasalamat po ako ng sobra. Bakit nga pala nakabihis ka? Saan ka pa pupunta? Napansin ng ina ni Lara ang pagmamadali niyang kumilos. Anong oras pa lamang? Pero akala mo ay may hinahabol na itong kabayo dahil sa pawis, kabalik-balik sa salamin at nagbibihis ulit. Sa resto, akala ko ba aalis ka na doon? Magtatrabaho po ako.
Umiikot pa ang metro ng ilaw sa bahay. Kailangan nating magbayad. Lara anak, nakakontador tayo. Sa tubig po. Sa tubig pala yung babayaran ko metro. Lara, nakapuso tayo. Ano bang babayaran na sinasabi mo? Bakit ka babalik sa resto na yon? Hindi ba pinahiya ka na doon? Last na po, Nay. Magpapaalam na lang po siguro ako ng tuluyan tapos babalik din po agad ako dito. Oo, sige kung yan ang sinasabi mo. Basta mag-iingat ka ha. Sa resto kung saan nagkakagulo ang lahat ay biglang dumating si Lara. Hindi muna siya nagsalita at basta na lamang kinuha ang mga need na dalhin sa mga may order. Nakita din ni Ana si Lara pero kahit sobrang busy ng paligid ay nagawa pa nitong magparinig. A bitch is a bitch. Ang kapal talaga ng mukha. Bumalik pa dito na parang walang kasalanan ginawa. Hindi naman iyan pinansin ni Lara. Habang hinawakan naman sa balikat ni Chef Kenneth si Lara noong makita siya nito to assure her na okay lang lahat kaya medyo gumaan ang pakiramdam ni Lara. Noong humupa na ang daming orders, kaya naman ang iba ay nag-asikaso ay naupo na muna si Lara sa loob ng counter. We found a lead, Lara. Rest assured na malilinis natin ang pangalan mo. Anong sinasabi mo, Chef? Kaya lumalaking matagas ang ulo ni Lara kasi mali-mali ang kinukonsinte mo eh. May kasalanan na nga kay Ana, talagang ginigiit yung pang wala. Biglang singit ng manager na nasa likuran nila. Eh bakit ba nangingialam ka dito? Eh manager ka lang naman. Ano bang pananagutan mo sa dalawang bata na pinipilit mong may kasalanan si Lara? Galit na tanong ng chef sa manager na tila mukhang tinakasan ng bait dahil hindi ito makatingin ng diretso sa mata nila. O wala, concern lang ako kay Ana. Giit nito. Akala niyo po ba na kapag kinampihan niyo si Ana ay pamamanahan kayo ni Sir Migo ng yaman niya? Natataas ang sahod ninyo? Hindi naman po, nakakatawa lang kayo. Wika ni Lara na ikinatawa naman ni Chef Kenneth. Bihira lamang sumagot si Lara pero masakit at tagos ang bihirang pagkakataon na iyon. Umalis na ang manager na masama naman ang tingin sa kanilang dalawa. Kaya binalik ni Lara ang tingin sa chef na halos ay tatayhin na rin sa layo ng edad nila at sa kilos nito. Ano po ba talagang meron? Ganito yan, Lara. May hinala na kami sa totoong salarin. Wala pang alam si Sir Migo pero once na makonfirm ko na totoo ang speculation namin, we will press charges. Talaga po, maraming salamat po. Sa kabilang banda naman ay si Migo na nasa ospital, patungo sa nurse station para sana may kukuhaning papeles. Ngunit sa kalayuan ay naagaw agad ang atensyonan ng figura ng babaeng may hawak na saklay. Francine? Francine! Malakas na sigaw ni Migo pero mukhang hindi siya narinig nito. Akmang tatakbo na siya papunta rito noong may humawak sa kamay niya at ayon ang kanyang sekretarya. May emergency din at ang mamadaling ipinasok ng mga nurses ang lalaking nasa stretcher kaya nagkagulo sa paligid. Muling nilingon ni Migo, ang kanina lamang ay tinawag niya pero wala na ito doon. Sir, bumalik ang atensyon ni Migo sa kanyang sekretarya na nakakunot na ang noo. Sorry, ano nga ulit yon? Kanina pa po kita tinatawag, nakatulala ka na naman po sa kawalan. Gusto ko lang po sabihin na may lead na po kami sa kung anong totoong nangyari sa resto. Una po sa CCTV footage. May old video na nakuha po sa dashcam. Nandito po sa USB ang mga videos, kayo na po ang manood at humusga. What do you mean? Sino? Sinong pasimuno? Panoorin niyo na lang po, sir. After watching it, sabihan niyo na lang po ako sa desisyon ninyo. Agad na kinuha ni Migo ang USB at sabay na silang umalis ng ospital pagkatapos asikasuhin ang dapat asikasuhin. Oops! May break muna! Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kay Mayna Damiles from Poblacion, Cabasalan, Zamboanga, Sibugay Province. Maraming salamat sa pakikinig. Nawala na rin halos sa isipan ni Migo ang babaeng nakita niya sa malayo.
Pagkarating ni Migo sa office ay agad siyang sinalpak ang USB sa monitor. Kitang-kita niya si Ana at ang manager sa restaurant na nag-uusap. Dumating sa puntong, biglang kumuha ang manager ng balde at malakas na inampas sa ulo ni Ana, dahilan upang mawalan nito ng malay. Naglingon-lingon ang manager ng tingin sa paligid. Noong makasigurong walang tao ay sa kanya hinila ang katawan ni Ana sa sulok. Biglang may malakas na katok mula sa labas kaya naman agad na bitawan ng manager ang walang malay na katawan ni Ana. Pumasok si Lara saglit at gulat na nakita si Ana na walang malay. Sakto naman na nagising si Ana, tinuturong sa rin si Lara. Aray ko, Ana, ano ba? Papatayin mo pa akong bisit ka? Ang kapal-kapal mo talagang babae ka. Sigaw ni Ana at hinila palalo ang buhok ni Lara. Nakabukas ang freezer na malaki. Tinulak ni Ana si Lara sa loob pero mabilis na nakakilos si Lara at nakalabas siya tsaka tumakbo. Habang si Ana naman ay akmang hahablutin ang buhok ni Lara. Nadulas sa natapong oil at napunta siya sa loob ng freezer na dahan-dahan namang sumara. Hahabulin pa sana ni Ana ang pinto pero hirap siyang makabangon dahil sa dulas. Tulong! Huling sigaw ni Ana bago tuluyang magsara ang pinto ng freezer. Pinindot ni Migo ang next dahil hindi lang isa, kundi 2 footage ang meron sila. Kuha naman ito sa front desk. O ano, lalaban ka? Ang tapang-tapang mo para sa isang hampas lupa, Lara. Bakit? Ano bang pinagmamalaki mo? Tinutulungan ka lang ni Kuya Migo pero mas lamang pa rin ako sa'yo. Ayan ang mahihirap sa mga asyomera eh. Saglit lang na tinulungan, feeling entitled na. Bakit, Ana? Ikaw, sino ka ba? Hindi ka rin naman kadugo, diba? Dapat nga maging mabait ka pa eh. Isipin mo ha, ang kapal ng mukha mong umakong may-ari ng restaurant. Nihibla nga ng buhok ni Sir Migo, hindi konektado sa'yo. Pinapaaral ka niya. Masyado kang walang delikadesa. Malinaw na ang nangyari. Inosente si Lara at ang manager at si Ana ang may pakana. 3 katok lang narinig ni Migo mula sa pintuan ng opisina at agad itong nagbigay ng lamig sa katawan niya. Lumingon siya sa pinto. Nagtataka kung sino maghahatid ng balita sa oras na yon. Pumasok ang isang lalaki, isang private investigator na nakipag-ugnayan sa kanya tungkol sa kaso ni Ana. Nasa kamay nito ang isang maliit na kahon na naglalaman ng ilang videotapes. Ano yan? Tanong ni Migo. Hindi maitago ang kaba sa kanyang boses. Inilapag ng lalaki ang mga tapes sa lamesa at nagsimulang magsalita. Sir, alam ko may nagbigay sa'yo ng other video. Pero meron pa po akong video na higit pa doon. Ito ang mga video na na-retrieve namin mula sa mga CCTV. Hindi mo man ito direktang nakita, pero makikita mo rito kung sino talagang may kagagawa ng lahat. Nagkatinginan sila ng investigator at dahan-dahang inabot ni Migo ang isang tape. Mabilis niyang tinanggal ang plastic cover at ipinagayak ang tape sa player. Nang magsimulang mag-play ang video, lumabas sa screen ang kuha ng ilang araw na nakaraan. Mga eksena na hindi naisip ni Migo na makikita pa. Una niyang nakita si Ana. Tahimik na papasok sa isang sulok ng resto. Hindi ito agitated o nagmamadali. Kundi tila may plano sa bawat hakbang. Habang pinanonood ni Migo ang mga larawan, nagsimulang magbago ang kanyang ekspresyon. Hindi ko akalaing siya pala. Bulong ni Migo sa sarili. Dahan-dahan nagpatuloy ang video. At dito na lumabas ang mga eksena ng Ana ay gumagalaw sa loob ng resto. Pinapalabas ang sarili na walang kinalaman sa mga pangyayari. Kitang-kita sa bawat frame na siya ang nagpapadala ng mga mensahe sa iba, nagpapakalat ng mga maling impormasyon, at ginagamit ng iba para mahimasok sa usaping hindi niya naman dapat pinapakialaman. Paano nangyari to? Tanong ni Migo. Hindi makapaniwala sa nakikita. Sir, sagot ng investigator. Nakita namin sa history ng CCTV na may mga deleted videos, pero lahat ng sistema ay may backup history. Hindi ito matatanggi ni Ana. Nasa kanya ang simula ng lahat ng gulo. Siya ang unang nag-trigger ng mga issue. Siya ang nagplano at nag-push para mapagtakpan ang kanyang mga ginawa. At sa mga nangyari, hindi mo rin nakitang siya ang nagmanipulate sa mga tao sa paligid mo. Naguluhan lalo si Migo.
Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nagkaroon siya ng malalim na pag-unawa. Napaisip siya kung paano naging madali kay Ana na magtago sa likod ng kanyang mga kaakit-akit na pananalita at lihim na mga galaw. Lahat ng mga kasinungalingan na ipinapalabas niya sa kanya at sa mga tao sa paligid ay naging epektibo. Hindi lang si Ana ang nagdulot ng sakit, kundi ang mismong mga pagkakamali at pagpapabaya na ginawa niya sa pagitan ng mga pangyayari. Sa bawat hakbang na ginugol niya para magtago ng mga kasinungalingan, unti-unti niyang naisip na walang naiwan kundi ang sakit at pag-aalala sa mga tao na naging bahagi ng kanyang buhay. Kung alam ko lang ito noon, hindi sana kami umabot sa ganito. Sinabi ni Migo na ang boses ay puno ng pagsisisi. Simula ngayon, magbabago na ang lahat. Ang matigas na sabi ni Migo. At sa mga susunod na araw, nagplano siya ng hakbang upang wakasan na ang pinagtatagong lihim ni Ana. Kasama ang kanyang sekretarya na nagpasya naman na magiging hakbang nila. Malayong malayo si Ana sa nakilala ni Migo na Ana na gumagawa ng mga maling bagay ngayon sa resto. Hindi totoong Ana ang nakikita niya noon sa resto. Ang nasa video ang totoong ugali ng Ana na tinutulungan niya. Nalutas na ni Migo ang problema. Gagawa siya ng hakbang, ngunit biglang pumasok sa isipan niya ang babaeng kamukha ng dati niyang kasintahan. Francine, I've been longing for you. Bakit ka nasa ospital? Could it be? Agad na umiling si Migo at binalik ang atensyon sa ginagawa. Sa kabilang banda naman, si Lara na nasa gilid ng basurahan habang naliligo sa mga tira-tirang pagkain ng resto. Baka akala mo tapos na tayo, Lara. Hindi pa ako tapos sa'yo. Hindi kita mapapaalis ngayon. Pero balang araw, hahalik ka sa paa ko habang nagmamakaaong patawarin ka. Oo nga, sulsul naman ang manager. Ano bang problema mo sa akin? Type niyo ba si Sir Migo? Sa inyo na. Di ko naman type yun dahil halos lahat tatay ko na yun. Poor little Lara. Wala nang knight in shining armor niyang chef na si Kenneth. Paano na yan, Lara? Wala ka nang kakampi. Napaka-pakialamero naman kasi ni chef. Di sana hindi siya ngayon nasa ospital at nag-aagaw buhay, diba? Anong ginawa niyo kay Sir Kenneth? Wala kang pake. Ang galing naman kasi ng manager natin. Matalino, kaya pala naging manager masunurin. Wika ni Ana at nakipag-appear pa sa manager na malaki naman ang ngiti. Napakasama ninyo! Sigaw ni Lara sa dalawang malakas na tumatawa. Talagang masama kami. Sigaw naman ni Ana kay Lara at saka iniwan itong mag-isa. Ilang minuto bago tuluyang tumayo si Lara. Nagpunta sa restroom at inayos ang sarili. Umakto siyang walang nangyari dahil wala rin namang mangyayari kung papatol siya. Unang kinumpronta ni Migo ang manager. Nagtungo siya sa restaurant. Walang pasabi. Surprise visit ang dating. Gulat halos ang lahat dahil nagsasabi si Migo na kapag pupunta siya sa resto. Kitang-kita naman ni Migo kung paanong hablutin ng manager at pagsalitaan ng masama si Lara. Wala namang magawa ang ibang nasa paligid sa takot na madamay. Alam mo, wala ka talagang silbi. Mabuti pa si Ana Sir, sigaw nito pero agad na natigilan nang mapansin si Migo sa labas. Let's talk. I need to discuss something. Wika ni Migo sa manager na nagtataka naman pero masayang sumama dahil pinangakuan siya ni Ana na itataas ang posisyon. At sa inaakalang ito ay tinukoy ni Ana ay lalong tinaasan niya ang tingin niya sa kanyang sarili. Pagkarating sa loob ng sinasabing lugar ni Migo ay halos pumalakpak ang tenga ng manager sa saya. Naku sir, alam kong nag-request si Ana sa inyo. Nakakahiya naman pero hindi ko naman siya masisisi kung nagpupumilit siyang itaas ang posisyon ko. Mukhang nakikitaan talaga ako ng galing ng bata kaya ganoon. Ha? Itataas? Anong sinasabi mo? Nagtatakang tanong ni Migo dahil matagal na nang huli nakausap ni Migo si Ana. Hindi rin naman niya kinakausap ito dahil pinapaaral niya lamang ito pero hindi niya tinuturing na anak o kadugo. Itataas po ang posisyon ko. Sir Saman, talagang masyadong mapagbiro. Tsaka sir, okay lang kahit saan, okay lang sa akin. Sinabi na rin naman ni Ana na pumayag kayo Hindi ko nakakausap si Ana. Tagos hanggang likod ng manager ang salitang binitawan ni Migo. Tila nasira ang masaya niyang araw dahil akala niya ay jackpot na naging bato pa.
Bakit niyo po ako pinatawag, sir, kung hindi po tungkol doon? Ipinakita ni Migo ang mga picture at video na meron siya. Kasaman sa mukha ng manager ang gulat. Sir, patawarin niyo po ako. Hindi ko naman po talaga gustong mangyari lahat ng yan. Napipikon lang po talaga ako sa ugali ni Ana. Pero dahil wala naman po ako sa posisyon para magalit at kinampihan ko na lang po siya, tinatakot niya ako, sir, na kapag hindi ko siya sinunod ay papatanggal niya ako. Kaya sumunod ka. Kaya pinili mong manakit ng mga taong inosente. Sir, hindi po sa ganun. Si Ana pong may kasalanan. Siya po talaga nagturo sa akin ang gagawin. Sa totoo nga po niyan maraming balak si Ana kay Lara hanggang sa mawala daw si Lara sa resto. Promise, sir. I'll spare you in one condition. Sige, sir. Kahit ano po gagawin ko. Wika ng manager na nasa sahig pa rin at nakaluhod, begging for her life. Sarap, Ana. Gusto ko makita ang mukha niya kapag nakita niya ako. Subukan mong sabihin kay Ana ang plano. Oo, ako mismo magpapahiya sa inyong dalawa sa lahat ng tao. Nakinig naman ng manager. Pagkatapos ng usapan nila ni Migo ay bumalik na muli ito sa trabaho. Napansin ni Lara ang galaw ng manager. Naging parang kinakabahan na ewan nito habang si Ana naman ay ganun pa rin. Masama pa rin at mataas ang tingin sa sarili. Hindi nagtagal gumawa na ng hakbang si Migo. Kinausap niya din si Lara na hayaang magpaapi ng ilang araw at maging kampante si Ana sa ginagawa dahil may plano siya. Malaking tiwala ni Lara kay Migo kaya sinunod niya ito. Ala, sorry. Wika ni Lara noong hindi niya sinasadyang mabuhos ang gravy sauce sa mismong pagmumukha ni Ana. Malakas itong sumigaw at pinagsasabunutan si Lara. Hindi naman napatinag si Lara at kumanti ito pero mas malakas si Ana. Pagkatapos ng gulo na halos normal na lamang sa loob ng kitchen sa resto, ay dahan-dahang bumawi si Ana. Noong maghahatid si Lara ng order ng isang customer, ay sinadya niyang patirin ito para madapa. Nadapa at natapon niya ang dala ni Lara. Maraming nakakita sa ginawa ni Ana pero pinaglakasan niya ng boses niya para matakot ang ilan. Huwag mo kong masisisi sa kagaslawan mong gumalaw. Kaya katang isumbong kay Kuya Migo at paalisin ka sa restong to. Sir Migo? Hala, nandyan na si Sir Migo. Bulungan ng mga staff, habang abala pa rin si Ana sa pang-aalipusta kay Lara. Maraming nagsasabi kay Migo at nakakarating na complain about sa dalawang babae na palaging nag-aaway sa resto. Lagi niyang sinasagot na ayusin na lamang at ititrain niya ang mga ito maging professional. Pero wala pa ring improvement dahil hindi naman niya pinapaalis sa resto si Lara at Ana. Bakit kasi hindi ka nalang manahimik sa kinalalagyan mo? Alam mo, kung anong bagay sa yung babae ka, bagay ka sa basurahan. Kainin mo lahat ng tira ng restaurant na to dahil katulad ng nandoon, basura ka din. Dapat ka nang umalis. Wika ni Miko sa likuran ni Ana. Naiwan naman sa ere ang kamay ni Ana habang si Lara naman ay nasa sahig at nakapansalagang pwesto ng kamay. Kuya Migo, anong ginagawa niyo dito? Ikaw ang gusto kong tanungin yan, Ana. Ano sa tingin mo ginagawa mo? Kuya, magpapaliwanag ako. Ito kasing si Lara ang gusto gumalaw Nabuhos yung pagkain ng customer kaya pinagsasabihan ko tsaka dinidisiplina. 2 taon lang ang tanda mo kay Lara. Hindi po totoo yan, sir. Nakita ko pong sinadya ng babae na yan, yung isang waiter na madulas. Sigaw ng isang babaeng dalaga na mukhang halos kaedad nila Lara. Kasama nito ang pamilya niya na pare-parehas din na sinasabi. Mga sinungaling, mga manloloko, gumagawa kayo ng kwento para siraan ako. Bakit kasabot kayo ni Lara? Galit na galit sigaw si Ana, pero natahimik siya nung magtagpo ang mata nila ni Migo. Sumunod ka sa akin. Wika ni Migo kay Ana na kinakabahan naman na sinundan si Migo sa front desk. Kuya Migo, magpapaliwanag ako. Kaya lang po ako ganito dahil yung manager namin pinipilit ako maghari-harian dito. Oo, ayun. Wika ni Ana. Napipiko naman si Migo sa naririnig dahil mas lalong nidiin na ni Ana ang pagsisinungaling kesa sa umamin. Umabot na ng gabi, pasara na ang resto. Tanging sila na lamang ang mga nandoon.
lahat ng staff. Anong sinasabi mo, Ana? Paano ako nagturo sa'yo gayong ikaw tong nagpaplanong patalsikin si Lara? Sinungaling ka. Ikaw ang may plano nito. Kuya Migo, maniwala ka po sa akin. Alam niyo pong hindi ko kayang gawin ng mga binibintang nila sa akin. Akala ko din, Ana. Akala ko din hindi mo kayang gawin. Mula ngayon, ayoko nang nandito ka sa resto. Wika ni Migo at tinuro ang manager. Pati ikaw. Turo naman niya kay Ana. Ano? Sigaw ni Ana na napahawak pa ng dibdib. Hindi pwede, Kuya Migo. Nag-aaral ako. Bakit si Lara ang kinakampihan niyo? Bakit panay lang si Lara? Dahil pinakita mo sa akin na hindi ka dapat tulungan, Ana. Napaupo si Ana sa sahig habang hindi naman maintindihan ni Lara ang dapat niyang maramdaman. Sa likod niya naman ang chef na si Kenneth na malawak ang ngiti dahil masaya itong nalaman na ang totoo. Pero kinulong ako ni Lara sa freezer, Kuya Migo. Sigurado ka? Agad na natigilan si Ana sa sinabi ni Migo. Nagpalit-palit siya ng tingin kay Lara at kay Migo. Ano? Anong ibig mong sabihin? Akong gumawa sa'yo at hindi si Lara. Biglang sagot ng manager na lalong nagbigay gulat kay Ana. Buisit ka! Ang kapal ng mukha mong labanan ako. Akala ko baka kampi kita. Bakit sinasaktan mo ako ngayon sa likod? Napakawalang hiya mo! Sigaw ni Ana at mabilis na sinugod ang manager na agad naman din nakuha ng walis at hinampas kay Ana na hindi naman nakapalag dahil parehas na silang pinipigilan ng mga kasamahan. Naging maayos ang ending ng araw na yon. Hindi naman nananatili pa na matagal si Ana sa resto dahil nag-press na nga ng charges si Migo kay Ana at sa manager. Kahit na gano'n na hindi pa rin masaya si Lara. Lalo na kahit naman nawala si Ana ay hindi pa rin naman gagaling ang kanyang ina. Bumaling kalaunan si Lara sa ospital. Kailangan niyang kitain ng kanyang ina. Wala din naman silang ibang inaasahan na bisita lalo na at silang dalawa na lang naman ang magkadugo. Lara, meron daw pinapa-follow up na papeles para sa gamutan ko. I-check mo nga doon saglit, anak. Wika ng ina ni Lara kaya agad naman na sinunod ni Lara ang utos ng kanyang ina. Pagkarating niya sa first floor, gulat na nakita niya ang kanyang amo na si Sir Migo. Sa kabilang banda naman si Migo na hindi maintindihan ang nararamdaman nung saglit pang humilab ang tiyan niya pagkatapos kumain ng hipon. Agad siya na nagpasugod sa ospital para makasigurado at nakumpirmang na food poison nga siya. Lara, Sir Migo, anong ginagawa mo dito? Sabay nilang wika sa isa't isa na kanila namang ikinatawa. Nandito po si nanay, naka-confine kayo, sir. Food poison, nothing serious. Wika ni Migo na akala mo'y normal lang dito ang malason. Ganun po ba? Sige po sir, dito na po ako. Wika ni Lara at nagpaalam pa. Umalis na si Lara sa harapan ni Migo. Pero hindi naman ganun ang ginawa ni Migo dahil sinundan niya si Lara. Saglit lamang si Lara sa loob ng kwarto ng kanyang ina at muli na naman lumabas. Tiyempo naman para masilip ni Migo ang taong nasa loob. Pero bigla itong bumukas. Bagay na sabay naman nilang ikinagulat. Francine? Migo? Mabilis ang naging bawat pagtibok ng puso ni Migo. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman niya habang nasa harapan si Francine na nakatulala. Bakit ka nandito? Anong ginagawa mo dito? Malakas na sigaw ni Francine kay Migo, na agad din namang niyakap ng mahigpit si Francine. Walang kaalam-alam si Lara sa nangyayari dahil busy siya sa pagpipirma at pag-aasikaso ng mga papeles ng kanyang ina. Naupo si Migo at Francine sa loob ng kwarto. Bakit ngayon ka lang? Unang tanong ni Francine kay Migo na hindi naman nakapagsalita agad at bahagyang nag-iwas ng tingin. Napansin ni Francine ang luhang tumulo sa mga mata nito na agad din namang pinahid. Hinanap kita, Francine. Hinanap kita pagka-uwi ko dito. Akala ko'y sumunod ka. Akala ko tulad ng plano. Magkikita tayo. Migo, sinubukan ko. Sinubukan kong hanapin ka. Tinawagan kita pero out of reach ka. Migo, kung alam mo lang ang lahat ng pangunguli lang nararamdaman ko. Francine, bakit hindi ka na lumaban? Lecheng laban na yan, Migo. Ang usapan natin, sasamahan mo ko. Bakit nauna ka?
Bakit napako lahat ng plano natin? Saglit silang sabay na natahimik na dalawa. Ikaw ba, amigo? Ikaw ba yung gumawa ng lahat ng ito? Para saan? Hindi ko alam na ikaw, Francine. Ginawa ko to dahil gusto ko makatulong. Hindi ko ginawa to dahil ikaw ang nandito. Kung alam ko lang na ikaw ang nandito, Francine, hindi lang ito ang gagawin ko. Migo, I miss you. Biglang natigilan si Migo sa sinabi ni Francine. Kesa magsalita ay muling niyakap ni Migo si Francine. It lasts long hanggang sa kusa na silang bumitaw. Ano na tayo ngayon, Migo? Ma, sabi ng nurse dun sa baba, okay na pala yung ibang bills, bayad na daw. Sir Migo? Ano pong ginagawa niyo dito? Gulat na gulat ang mukha ni Lara sa dalawa. Nakapwesto ang kanyang ina patalikod sa pintuan. Nakatanaw sa malaking bintana habang si Migo naman ay nasa upuan. Hawak ang ulo at halata dito na humihikbi. Anong nangyayari sa inyo? Wait, sir, si Mama, pero mukhang magkakalala naman na po kayo. Pero papakilala ko pa rin po kayo. Ma, si Sir Migo, boss ko sa resto. Saglit. Nanay mo si Francine? Tanong ni Migo na tila naguguluhan sa nangyayari. Tumango naman agad si Lara dito. Tumango-tango na lamang din si Migo at saka ibinalik ang tingin kay Francine. Natahimik pa rin sa gilid. Isinawalang bahala na lamang ni Lara ang nararamdamang pagtataka at saka tinungo ang kanyang ina. Boss mo si Migo? Hindi naman makapaniwalang tanong ni Francine kay Lara. Natumango naman na parang nakakagulat malaman ang bagay na iyon para sa kanila. Ma, okay ka lang po? Tanging-tango lamang ang sinagot sa kanya nito. Gusto ko magpahinga. Wika bigla ng kanyang ina at humiga. Mabilis naman na tumayo si Migo at inalalayan sa paghiga si Francine na mas ikinakunot ng noon ni Lara. Ano bang nangyayari sa mga to? May alam ba sila na hindi ko alam? Hindi nagkaanong pinagtuunan ni Lara ng pansin ang mga ito. Basta na lamang ay ginawa niya ang dapat niyang gawin. Hanggang sa isang araw napupuna ni Lara na ang mga nakikita niya. Madalas sa resto na pag-uusapan na madalas sa pagpunta ni Sir Migo sa ospital. Marami naaabala sa isipin na baka mamaya may tinatago mo libang sakit ang amo. Parang napapadalas na po ang pagpunta ni Sir Migo dito sa ospital ah. Di kayo may sakit yun siya, Nay? Bahagyan naman natigilan ng ina ni Lara sa tanong niya. Hindi naman siguro. Baka may dinadalaw lang. Dinadalaw? Last time I check, ang kamag-anak po ni Sir Migo ay nasa ibang bansa. Hindi niya naman po kamag-anak si Ana. At lalong hindi yun sakitin dahil masamang damo yun. Natatawa pang wika ni Lara na siya din naman ang ikinatawa ng kanyang ina. Pasaway ka talaga. Tsaka malay mo naman, di ba may kamag-anak siya dito? Hayaan mo na lang kasi ang sir mo na mabuhay sa gusto niya. Magpasalamat na lang tayo dahil tinutulungan niya tayo. Tama ka naman, Nay. Pero na-curious lang po talaga ako. Tsaka, Nay, napapansin ko na parang ang lapit-lapit niyo ni Sir Migo sa isa't isa, ha? Wala pa namang asawa yun si Sir. Naku, si Nanay, may sakit na, humaharot pa. Malakas na nahampas siya ng kanyang ina dahil sa sinabi nito. Naku, pili ko talagang bata ka. Mukha ba akong haharap pa sa ganito kung edad at kalagayan? Aba malay natin ay. Natatawang wika ni Lara kaya muli siyang nakaramdam ng malakas na hampas sa hita mula sa kanyang ina. Lara, hindi mo ba minsan, kahit minsan malang inisip kung nasa ng papa mo? Agad naman na natigilan si Lara. Bakit ma? Kilala ba ni Sir Migo yung papa ko? Tapos, mayaman talaga tayo pero sinusubok mo lang kung hanggang saan kaya ko. Tapos anak talaga ako ng mafia boss. Nak, gusto mo ba ipa-check up na kita? Mukha ka nasisiraan ng bait. Nanay naman eh. Umayos ka nga Lara, baka kakatrabaho mo sa mental ka na dalhin. Natawa saglit si Lara pero umayos na ulit siya dahil alam niyang seryoso na ang usapan. Pero seryoso po, hindi ko naman po hinahanap. Ayaw niyo din po na pag-usapan dati kaya hindi ko na lang din po tinatanong. Pero karapatan mo namang magtanong, Lara anak. Hayaan niyo na lang po. Oo nga po pala, Nay. Bakit niyo po biglang napasok ang tatay ko? Bumalik na po ba siya? Nagparamdam? Wala naman. Naisip ko lang kung naiisip mo pa ba siya. Pareha silang nanahimik sandali.
Mismong si Lara na ang pumutok ng katahimikan na tumayo para kuhanin ang mga pagkain na nasa cart at ilagay sa bed table. Maganda po sigurong pag-usapan na lang po natin yung mga taong nandyan pa. Oo nga pala, Nay. Huwag ka pong magagalit ah. Pero pwede ko po bang malaman kung anong nangyari sa inyo ng tunay kong tatay? Pwede naman. Agad na naging malawak ang ngiti ni Lara sa kanyang ina. Habang kumakain na nagkukwento ang kanyang ina sa mga naging karanasan niya. College student kami parehas. Teaching course ang kinuha ko at nakilala ko siya noong unang araw ko sa school. Parehas kaming tahimik. Magkalayong upuan at napaka-imposibleng magtagpo ang landas naming dalawa. Bakit naman po? Kung magkaklase naman po pala kayo. Malawak ang eskwelahan namin. Puro mayayaman na nag-aaral. Scholar ako. Salamat sa ganda talino ko kaya napasok ako. Si Nanay, sinungaling. Sige na po, tuloy niyo ng kwento niyo. Sumimangot naman saglit ang kanyang ina bago tumawa at pinagpatuloy ang kwento. Napapansin kasi talaga yung tatay mo. Naging magkaibigan kami katagalan. Tapos lumabas na yung parehas naming kadaldalan. 4 na taon din kami magkaibigan. Ang laki ng nabuo naming pagkakaibigan. Naku, napakalandi ng tatay mo. Hulog na hulog ako sa kanya ng 4 na taon. Pinangakuan niya ako, nangako siya. Ano pong pinangako niya? Nangako siya na after graduation, ipupurso namin ang kurso namin. Nakapag-ipon ay mag-iibang bansa at saka kami bubuo ng pamilya. Boyfriend niya si tatay habang nag-aaral kayo? Hindi, magkaibigan lang kami talaga ng tatay mo. After graduate, sabay kami nag-take ng LET exam. Okay naman kami the past few months hanggang sa may reunion na nangyari. Naging mapusok kami. Di ibig sabihin gawa lang ako sa pagkakamali niyo? No, huwag mong sabihin yan. Hindi ka gawa sa pagkakamali dahil gusto namin ang nangyari. I was diagnosed na may PCOS. Hindi raw mabubuntis. But you know what? After 2 months, nalaman ko na nandyan ka na. Nandito ka na sa tiyan ko. Ano po sabi ni tatay? Wala na siya. Patay na si tatay? Alam mo, ang OA mo, hindi siya patay. Nag-ibang bansa na siya, sa Japan. I tried to contact him pero out of reach. Hindi siya sobrang active sa social media. Ewan ko din ba kung bakit. Basta alam ko, isang araw nasa punto na ako ng buhay ko na kinakalimutan ko na siya. Napansin ni Lara ang pagbabago ng tono ng boses ng kanyang nanay. Kung kanina ay halos kinikilig-kilig pa ito habang nagkukwento, ngayon ay unti-unti itong naging malungkot. Ang malungkot na boses nito ay nawala. Ang kaninang tawa ay napalitan ng mahinang paghikbi. Nay, tawag ni Lara at tinaplos ang balikat ng kanyang nanay na mas lumakas na ang paghikbi. Ano nangyari dito? Gulat na napatayo naman si Lara nung marinig ang boses ng kapapasok lamang na si Migo. Wala po. Nagkukwentuhan lang kami ni nanay tapos naiiyak na siya. Wika ni Lara. Bigla namang tumigil sa pag-iyak ang nanay ni Lara. Noong nakita nito si Migo, tumalim ang tingin nito at pinagbabata ng unan. Bakit ka nandito? Malakas na sigaw ng ina ni Lara na siya namang pinagtataka nito. Itinaas pa ni Migo ang hawak nitong supot ng grapes. Nagpabili ka nito, bumili ako. Agad na natigilan ang ina ni Lara at natawa at saka nagpunas ng luha at kinuha ang hawak ni Migo na supot ng plastic. Habang nagtataka naman ang mukha ni Lara sa dalawa. Nay, naguguluhan ako. Anong meron? Ha? Sabay na wika ng ina ni Lara at ang boss niyang si Migo na halata sa mukha ng dalawang kaba. Nay, nagliligawan ba kayo? Agad na kinakabang sabay na tumawa ang ina ni Lara at ang boss niya. Pero hindi nito mga sinagot ang tanong ni Lara. Ewan ko sa inyong dalawa, dyan na po muna kayo at may kukunin lang ako na result sa nurse station. Wika ni Lara at lumabas na. Napakatagal ng proseso sa printing. 3 beses inulit dahil putol-putol ang ink. Sa paglalaminate naman ay makailang ulit din sinalang. Hindi naman pala nakasaksak o kaya naman ay mali ng cut. Naglakad si Migo sa gilid ng kama ng ina ni Lara. Naupo ito sa higaan at saka bahagyang sinusuklay ang mahabang buhok ng dating kasintahan. Francine, alam ko ang kulit-kulit ko na dahil lagi kong tinatanong sa'yo to. Pero, anak ko ba si Lara?
Bakit, Migo? Nagdududa ka ba? Lara's 18 years old already, Francine. Now tell me kung anak ko siya o hindi. Manahimik ka nga, Migo. Tahimik na ako, diba? Kung tingin mo anak mo si Lara, edi pa-DNA test mo. Bumalik ka sa akin kapag nakuha mo yung resulta. Francine, I'm sorry. I miss you. Anak ko man o hindi si Lara, tatanggapin ko siya. So please come back to me. Ano ba, Migo? Nagpapatawa ka ba? Ano tayo, dalagat binata na nagliligawan? Migo, ang tanda-tanda na natin. Ikaw, hindi ka ba nag-asawa? Wala ka bang pamilya? Wala. Di ba sinabi ko naman sa'yo na hindi ako mag-aasawa kung hindi rin naman ikaw? Napakagaling mo pa rin mambola hanggang sa ngayon talaga, no? Bakit, nadadala ka pa rin ba? Bang-aasar naman ang tono ni Migo. Leche, Migo. Wika ni Francine at sabay silang tumawa ni Migo. Pabalik sa kwarto ng kanyang ina na nasa second floor pa, akmang bubuksan niya ng pintuan nung makarinig siya ng usapan. Baka biglang dumating yun at marinig ka. Wika sa loob na patid ni Lara na boses ang kanyang ina. Wala namang mali, karapatan niya namang malaman. Pero kahit na, Migo, ano na lang iisipin ni Lara? Hindi na siya bata. Saka, sana kung bata pa lang siya, madali na siyang makatanggap. Pero nasa wastong gulang na si Lara. Masakit na sa kanya. Tingnan mo tong dalawa, nagliligawan sa ospital, may pahiya-hiya pa sa akin. Wika ni Lara sa sarili at saka malaking binuksan ng pinto at kitang-kita sa mukha ng dalawang pamumutla ng mukha. Oh, bakit para naman kayo nakakita ng multo? Narinig ko na. Hindi nyo na kailangang itago. Anong narinig mo? Kinakabahang tanong ng amo niyang si Migo na napalunok pa ng laway. Hanggang saan ang narinig mo, Lara, anak? Bakas naman sa mukha ng kanyang ina na may hinihintay itong sagot, base na rin sa tingin nito sa kanya. Ano ba kayo? Okay lang talaga. Kahit magligawan kayo, okay lang sa akin. Kahit nga maging kayo Age is just a number. Kung mahal niyo po talaga ang isa't isa, then go. Isa pa, tanggap ko naman kung magkaroon ako ng kapatid. Lara! Sigaw ng ina ni Lara na hindi naman makapaniwala sa pinagsasasabi ni Lara. Bakit ba, Nay? Ikaw nga sinusuportahan Ayaw mo ba ng supportive daughter? Natatawa naman si Migo sa nasasaksihan niya. Kung alam ko lang noon pa, sana hinanap ko na kayo. Wika ni Migo sa sarili bago magpaalam na aalis na muna dahil may kailangan siyang asikasuhin. Migo already have the DNA result. Kinuha niyang hibla ng buhok ni Lara sa hinigaan nitong upuan sa ospital. Sir Migo, here's the paper. Abot ang sekretarya ni Migo matapos siya makarating sa kanyang opisina. Nakaseal ito at talagang hindi niya mapigilang manlamig habang dahan-dahang sinisira ang envelope. Hindi pa man siya sigurado pero ramdam niya ang anak niya si Lara. 99.9% fraternity test confirmed. Anak ko si Lara. Tanging naiwika ni Migo sa kanyang sarili habang nakatingin sa resulta. Hindi niya napigilan ng mga luhang nagtakasan sa kanyang mga mata. Oo nga, ramdam niya pero hindi niya lang talaga makumpirma noong una. Pero ngayon na nasa kanya na ang resulta, ay sigurado na siya. Congratulations, Sir Migo, may anak ka na. Natatawang wika ng sekretarya niya sa kanya na siya din namang ikinatawa ni Migo kahit na naiiyak siya. Hindi nag-aksaya si Migo ng oras. Dinala niya ang papeles at nagpunta ng ospital para ipakita ang resulta kay Francine. Na malapit naman ang ma-discharge sa ospital dahil umuokay na ang resulta. Anak si Lara. Anak natin si Lara, Francine. Alam ko. Alam na alam ko, Migo. Wala naman akong iba bukod sa'yo. Ang tagal mo. Tagal kitang hinintay, Migo. I'm sorry, Francine. Hindi ko alam na habang nagpapakasaya ako sa malayo ay nagsasuffer kang mag-isa dito. At least let's try again. This time I'll do it right. Wika ni Migo sa ina ni Lara na agad din namang mahigpit na niyakap si Migo. Si Lara, nasan siya? Nasa trabaho, sa resto mo. Tuwing gabi lang naman umuwi yung batang yan Napag-usapan ni Migo at Francine na maghintay muna ng ilang araw bago sabihin ng tuluyan kay Lara ang totoo. Mahirap at alam nilang matagal bago tuluyang matanggap ni Francine ang katotohanan. Nakalabasan ng tuluyan ng ina ni Lara sa ospital.
Kasalukuyang naninirahan sila Lara sa tinutuluyan ni Migo. Bagay na hindi naman maintindihan ni Lara kung paano nangyayari ang bagay na iyon. Pakiramdam niya ay nagliligawan pa ang ina niya at ang kanyang boss pero hindi naman umaamin. Pero hindi rin tinatanggi. Lara anak, kumain ka na muna bago pumasok. Late na ako, Nay. Anong late? Andito pa ako. Sir Migo, kahit amo kita, hindi naman po tama na late ako pumasok. Ay nako, ewan ko po sa inyong dalawa, ang gulo nyo. Lara? Ayan, Sir Migo, late na ako. May pa-intense ka pang pagtawag sa akin. Bakit po ba? Pwede bang kahit daddy, tatay, or papa na lang itawag mo sa akin? Po? Please. Wika ni Migo na ikinagulat naman ni Lara. Wala na siya nagawa kung hindi ang sundin ito. Lalo na nung nakita niyang malawak na ngiti ng kanyang ina habang pinagmamasdan sila. Aalis na ako pa, ma. Paalam ni Lara at tuluyan na ngang umalis. Nababagabag siya sa nangyayari sa buhay niya pero nagugustuhan niya naman ito kahit papaano. Sa loob ng resto, pansin ni Lara ang kakaibang tingin sa kanya ng mga tao. Napansin niyang may inaayos na signage sa labas. Hindi niya masyadong pinansin. Baka bagong disenyo lang o sira na naman ang ilaw. Pero nang lumapit sa kanya si Chef Kenneth, may kakaibang kislap sa mga mata nito. Uy, nakita mo na ba? Tanong nito na nakangiti. Nakita ang alin? Kunot noong sagot ni Lara. Chef Kenneth chuckled bago tinuro ang bagong signage sa labas. Nagpapalit ng pangalan ng resto at guess what? It's named after you. Napalingon si Lara sa labas at halos hindi siya makapaniwala sa nakita. Malaki at malinaw ang bagong pangalan ng resto. Lara's Place. Napakurap siya. Parang hindi alam kung matutuwa ba o malilito. Ano to? Bakit? Sakto namang dumating si Migo. Nakangiti at may bitbit pang paper bag, tila may pasalubong. Nagustuhan mo? Tanong nito na nakatingin sa kanya na may bahagyang kaba. Hindi pa rin makapaniwala si Lara. Ano to, Sir Migo? Bakit? Si Migo naman ay nagkibit balikat. Tila ba ayaw gawing big deal ang bagay na ito? Wala lang. Pero sa likod ng mga salitang yon may ibig siyang sabihin. Isang tahimik na paraan ng pagbawi sa lahat ng mga panahong hindi siya naging sapat bilang ama. Hindi alam ni Lara kung anong mararamdaman. Pero sa kauna-unahang pagkakataon, may init na gumapang sa puso niya. Hindi lamang dahil sa sorpresa, kundi sa ideyang baka nga, sa wakas, may nagbabago. Hindi pa rin sapat kay Lara ang sagot ng kanyang boss. Noong nasa sulok, enough na parang walang makarinig sa kanila ay kinausap niya ang kanyang boss. Sir Migo, hindi niyo naman po kailangan gawin to dahil lang sa may relasyon kayo ni Mama. Okay lang naman po. Wika ni Lara. Pilit na inilalayo ang sarili sa bigat ng sitwasyon. Hindi niya alam ang totoong dahilan. Ayaw niyang umasa. Ngunit sa halip na sumagot ng seryoso, tumawa lang si Migo. Tila ba sanay na sa ganoong reaksyon mula sa kanya. Mag-thank you ka na lang. Ang dami mo pang sinasabi. Sagot nito na may halong biro ngunit may lalim ang tingin. Napatingin naman si Lara sa kanya. Nag-aalangan kung may dapat pa ba siyang itanong. Pero sa huli, hindi na lang siya nagpumilit. Huminga siya ng malalim at mahinang bumuntong hininga. Salamat po. Ani at hindi pa rin lubusang naunawaan kung bakit. Pero sa kabila ng lahat, may kung anong init ang unti-unting pumapawi sa lamig na matagal nang bumabalot sa puso niya. Napupuna na ni Migo ang pagiging ama niya kay Lara. Pagka-uwi ni Lara, hindi niya napigilang ikwento sa kanyang ina ang nangyari sa resto. Habang inilalahad niya ang tungkol sa pagpapalit ng pangalan at kung paanong tila walang big deal iyon kay Migo. Napansin niyang may malawak na ngiti sa labi ng kanyang ina. Isang ngiting hindi niya maintindihan. Ma, bakit ganyan kang umiti? Tanong niya, kunot ang noo. Naguguluhan si Lara sa kinikilos ng kanyang ina. Umiling lang ang kanyang ina pero hindi na nawala ang ngiti. Wala lang. Sagot nito na halos kinagaya ang paraan ng pagsagot ni Migo kanina. Napabuntong hininga si Lara. Ano ba meron? Ano ba talagang iniisip yun ni Sir Migo? Napapailing naman ang kanyang ina. Pero sa kanyang mga mata may sinasabi itong hindi binibigkas.
Minsan anak, hindi mo kailangang intindihin ang lahat. May mga bagay na ginagawa hindi dahil sa dapat, kundi dahil gusto lang. Natigilan si Lara. May bahaging gusto niyang kontrahin ang sinasabi ng kanyang ina. Pero may isa ring parte sa kanya na hindi mo itatanggi. At sa kauna-unahang pagkakataon, naisip niyang baka hindi niya kailangang maintindihan ang lahat para lang tanggapin ito. Hanggang sa isang araw, ang bulo sa kanyang isipan ay nabigyan na mismo ng kasagutan. Si Lara na mismo ang nakatuklas ng katotohanan. Habang nag-general cleaning si Lara sa bahay ni Migo, ay nakita niya sa ilalim ng lamesa ang envelope na naglalaman ng paternity test. Nakalimbag ang kanyang pangalan at ang pangalan ni Migo. Gulat na naka 99.99% ang resulta. Totoo kong tatay si Sir Migo. Gulat na napasigaw si Lara sa sarili niya sa gulat. Hindi siya makapaniwala na ang inaasam-asam niyang amay matagal niya na palang kasama. Na kaya naman pala gano'n na lamang kung kumilos ang kanyang ina at mag-usapang dalawa, ay meron pala talaga itong pinagsamahan. Hindi na nagpalipas si Lara ng araw. Talagang pagdating na magulang ni Lara ay kinumpronta niya na agad ang dalawa. Ma, pa, kailangan natin mag-usap. Seryosong wika ni Lara sa dalawa na mukhang kakagaling lang sa outing o sa kung ano paman. Sasabihin naman agad namin. Nauna na nagsalita ang ina ni Lara na halatang guilty. Sorry kung tinago namin. Buntis ang mama mo. Wika naman ang ama niya na si Migo. Po! Hindi naman makapaniwalang sagot ni Lara habang nakatakip naman ang mukha ang kanyang ina. Hindi, ang ibig kong sabihin, kung bakit hindi niyo sinabi sa akin na tunay ko pong tatay si Sir Migo? Sabay naman na natigilan ang dalawa at nagkatinginan. Saan mo nakita anak, Lara? Dito sa papel. Migo naman, hindi mo pala tinapon yung papel? Remembrance. So, totoo nga po na si Sir Migo ang tatay ko? Hindi na nakapagsalita si Francine at si Migo dahil nalaman na nga ni Lara ang totoo kaya umamin na sila. Hindi naman nagulat si Lara. Iba lang talaga kapag mas napatunayan mong hinala mo. Wait, buntis ka po? Nakalipas ang halos ilang buwan, mas lumaki na ang tiyan ng ina ni Francine at nawala na rin ang sakit nito. Isinalang kasi ang ina ni Lara sa mas malaking ospital at mas kilalang doktor para tuluyan ang magamot ito. Naging maayos ang pamumuhay nila. Dahil sa sobrang proud ni Migo sa anak na si Lara, ay inanunsyo niya sa resto na tunay niyang ang anak si Lara na mas ikinagulat naman ang lahat. Nanasensa kung bakit pinalitan ang pangalan ng resto at ipinangalan kay Lara. Matapos ang opisyal na anunsyo na anak na nga ni Migo si Lara, nagbago ang tingin ng mga tao sa resto. Dati, siya ang palaging inuutusan. Ang mas madalas pagsabihan ng kung ano-ano. Ngunit ngayon, bilang manager na mismo ng resto, mas may respeto na sa kanya ang lahat. Hindi na siya basta-basta lang empleyado. Isa na siyang taong may boses sa loob ng negosyo. Dahil sa kayamanan at koneksyon ng kanyang tunay na ama, naka-attend na rin si Lara sa mga online courses na matagal niya nang gustong pasukin. Alam niyang hindi niya habang buhay aasa kay Migo, kaya sinisigurado niyang may pinaghahandaan siyang mas magandang kinabukasan para sa sarili niya. Matagal na rin mula nung huli niyang makita ang lumang lugar na tinirahan nila ni Francine. Simula nang lumabas ito ng ospital, hindi na sila binitawan pa ni Migo. Mas maayos na ang buhay nila ngayon. Hindi na kailangang magtipid sa pagkain. Hindi na kailangang magproblema kung paanong babayaran ng renta. Kahit di naman talaga sila nagbabayad. Ngunit sa kabila ng lahat ng pagbabago, minsan ay hindi pa rin maiwasan ni Lara na mag-isip. Hindi niya alam kung paano siya dapat kumilos bilang anak ni Migo. Hindi niya rin alam kung kailan niya tuluyang matatanggap ang lahat ng nangyari. Pero, ang isang bagay na sigurado siya, hindi na siya kailanman babalik sa dati niyang buhay. Bilang pasasalamat sa mga taong naging mabuti sa kanila noon sa squatters area, nakiusap si Lara sa kanyang ina at ama na magpadala ng food truck at maghandog ng relief goods. Hindi naman siya binigo ng mga ito. Sa halip ay natuwa pa nga sila sa ideya. Nang dumating ang araw ng pamamahagi, sumama si Lara sa food truck. Gusto niyang personal na makita at maranasan ang pagbibigay ng tulong. At nang makita siya ng mga dati niyang kapitbahay, agad siyang sinalubong ng samot-saring sigawan. Aba, Lara, umaasenso ka na.
Lara, mahirap. Naging Lara mayaman. Ang galing. Lara, bigay ka number. Baka swerte ka sa sabong. Dali. Thank you, Ate Lara. Napatawa na lang siya sa ingay ng mga tao habang patuloy niyang inaabot ang mga pagkain at relief goods. Hindi niya inaasahan na darating ang araw na siya naman ang makakatulong sa kanila. Dati, isa lang siya sa mga batang nangangarap ng mas magandang buhay habang nakatambay sa kanto. Ngayon, heto siya, bumabalik sa lugar kung saan siya lumaki. Hindi para manatili, kundi para magbigay. Habang pinagmamasdan ng masayang mukha ng mga tao, napangiti si Lara. Hindi siya makapaniwala na nagagawa niya ito. Na kahit papaano nakaganti siya sa kabutihang natanggap niya noon. At sa kauna-unahang pagkakataon, hindi lamang basta masaya siya, sobrang saya niya. Makalipas lamang ang ilang buwan na saksihan ni Lara kung paano magmahalan ng kanyang ina at ama. Hindi man sanay sa ganitong eksena, unti-unti niya natanggap na may puwang pa rin pala sa kaligayahan sa buhay nilang mag-ina. Nakita niya kung paano alagaan ni Migo si Francine, kung paano itong tahimik na bumabawi sa mga panahong nawala siya sa kanila. Isang araw, pag-uwi ni Lara, nagulat siya nang abutang umiiyak ang kanyang ina sa sala. Agad siyang nataranta. Iniisip kung may gulong nangyari. Ma, ano nangyari? Nag-away ba kayo ni Papa? Hindi agad nakasagot si Francine, patuloy lang na nagpupunas ng luha habang nakangiti. Sa gilid, nakita niya nakatayo si Migo. Nakangiti rin, ngunit halatang kinakabahan. Napatingin si Lara sa gitna ng lamesa, kung saan naman nakalagay ang isang maliit na kahon. Isang engagement ring box na nakabukas. Hala! Napakurap si Lara at ngayon lang siya nakabawi sa pagkabigla. Nagpropok si Papa? Hala, ang harot! Tumingin sa kanyang ina, tumawa sa gitna ng luha. Oo, anak. Mahina ngunit puno ng emosyon ang sagot nito. Nagpropose na siya. Napanganga si Lara. Saglit na hindi alam kung anong mararamdaman. Hindi pa man siya sanay sa ideyang buo na silang muli. Ngayon na ikakasal pa ang kanyang mga magulang. Tumingin siya kay Migo na agad namang nagkamot ng batok. Napasaya ko ba o napaiyak lang? Biro nito. Pilit na pinapawi ang tensyon. Hindi napigilan ni Lara ang mapangiti. Hindi man niya inaasahan ang pangyayaring to, hindi rin niya kayang pigilan ng tuwa. Unti-unting bumabalot sa kanya. Grabe kayo! Sabi niya at lumapit sa kanyang ina at niyakap ito. Congratulations, Ma! At ikaw rin, Sir Migo. O teka, Papa Migo na pala talaga kasi bukod sa totoong papa kita, abay ikakasal na kayo. Natawa pa si Migo sa sinabi niya, pero hindi ito sumagot. Sa halip ay lumapit ito at niyakap silang mag-ina, mahigpit at puno ng pagmamahal. Isang yakap na nagsasabing mula ngayon, buo na tayo. Mabilis ang mga pangyayari, parang kailan lang hindi niya alam kung paanong tatanggapin ang presensya ng kanyang ama sa buhay nila. Ngayon, heto siya, nakatayo sa harap ng altar bilang saksi sa muling pagsasama ng kanyang mga magulang. Kamusta na kaya si Ana? Biglang tanong ni Lara. Ayun, himas rehas, maldite. Sagot naman ni Kenneth na nasa tabi niya. Natawa naman si Lara sa naging sagot nito. Hindi naman siguro pinakulong ni Papa si Ana, di ba, Kuya Kenneth? Natawa naman si Kenneth at hindi na nagsalita, kaya naiwan si Lara na nagtataka. Abang pinapanood ni Lara ang kanyang ina at ama sa harapan, hindi maiwasang mapangiti. Nakikita niya kung paano nangilid ang luha sa mga mata ni Francine habang mahigpit na hawak ang kamay ni Migo. Si Migo naman na madalas niya nakikitang matapang at sigurado sa bawat desisyon sa buhay. Ngayon ay tila nahihirapang magsalita dahil sa dami ng emosyon. Francine, matagal ako nawala. At alam kong hindi na ako makakabawi sa lahat ng panahon na hindi kita napiling ipaglaban noon. Pero ngayon wala na makakapigil sa akin. Ikaw, si Lara, at ang pinagbubuntis mo ang tahanan ko. At habang buhay kong pipiliin na manatili sa tabi ninyo. Naiyak si Francine at kahit si Lara ay kinilibutan sa bawat salitang binitawan ng kanyang ama. Alam niyang hindi madali ang lahat pero ramdam niyang totoo ang bawat salita. Si Francine naman, na ina ni Lara, sa gitna ng kanyang luha, ay ngumiti at sinabing, hindi mo kailangang bumawi sa nakaraan. Dahil ngayon pa lang, sapat na. Ang mahalaga ay nandito ka na.
Sa sandaling yon, parang lumuwag ang dibdib ni Lara. Noon, akala niya wala ng pag-asa ang pamilya nila. Akala niya, ang kwento nila ay isa lang sa maraming hindi nagkaroon ng magandang katapusan. Pero heto sila ngayon, sa harap ng altar, bumubuo ng bagong simula. At habang pinanonood niyang nagpalitan ng singsing at isang mahigpit na yakap ang kanyang mga magulang, sa wakas sa pagtanto niya, hindi lamang sila buo, masaya sila, at iyon ang pinakamahalaga. I love you to the moon and back. Wika ni Francine habang nasa altar habang nakaupo naman si Lara sa upuan at tinatanaw ang dalawa niyang magulang. Kayo ang pinakamasayang bagay na dumating sa buhay ko, Francine. Punong-puno ng saya ang simbahan sa araw ng kasal ni na Francine at Migo. Dumalo ang kanilang pamilya, mga kaibigan at maging ang mga dati nilang kaklase noong nag-aaral pa sila sa kolehiyo. Ilang mga dating kasamahan sa trabaho ni Francine ay nandoon din. Pati ang mga staff ng resto na ngayon ay bahagi na rin ng kanilang pinalawak na pamilya. Habang naglalakad si Francine sa altar, hindi maitatangging nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Sa bawat hakbang, bumalik sa kanyang lahat. Ang kanilang nakaraan. Ang mga panahong akala niya hindi na sila magkikita pang muli. At ang sakit ng paghihiwalay na kalaunan ay napalitan ng muling pagkabuo. Sa harap ng altar, si Migo ay tahimik na nakangiti. Ngunit kita sa kanyang mga mata ang emosyong pilit niyang tinatago. Ngayon lang siya kinabahan ng ganito. Hindi dahil sa kasal, kundi dahil sa matinding pagmamahal na nararamdaman niya para kay Francine at kay Lara. Habang nagpapalitan sila ng vows, halos hindi na mapigil ng ilan sa mga dumalo ang kanilang kilig at tuwa. Isa sa mga matagal ng kaibigan ni Francine ang pabirong bumulong sa iba nilang kaklase. Pero sapat na lakas ang tinig nito upang marinig ng halos lahat. Sabi ni, sila din magkakatuluyan sa dulo, mga pakipot lang dati. Sa isang iglap, tawanan ng bumalot sa loob ng simbahan. Maging si Francine at Migo ay natawa rin. Bahagyang iniling ang ulo bilang pagsang-ayon. Napailing naman si Migo at pabirong sumagot. E paano ba naman kung alam kong ganito kaganda ang ending natin? Sana noon pa lang di na ako naghintay. Muling nagkatawanan ng lahat. Ngunit pagkatapos ng sandaling kulitan, bumalik ang solemnidad ng kasal. Hindi mo kailangang bumawi sa nakaraan. Dahil ngayon pa lang sapat na. Ang mahalaga ay nandito ka na. Ang kanilang mga panata ay hindi lang basta salita. Ito ay mga pangakong puno ng pagmamahal, pagtanggap at muling pagbuo. Sa sandaling nagpalitan sila ng singsing, isang masayang palakpakan ang bumalot sa buong lugar. Sa oras na sabi ng pare ang mga salitang, "You may now kiss the bride," masiglang hiyawan at kantsawan ang bumate sa bagong kasal. Sa kanyang puso, alam niyang ito na ang bagong simula, hindi lamang para sa kanyang mga magulang, kundi para rin sa kanya. Masaya ako. Basta masaya kayo. Huling salitang binitawan ni Lara. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!